Kape, mga first timers. Kumusta? Anong first time meron sa inyo ngayon? As of now kasi mga first timers, nag-edit ako nung review ng mga bikes namin. Pero dahil may mga PMs ako na natatanggap kung kaya ko daw ba mag-react dun sa mga nangyayari ngayon sa mga gumagawa ng content na tinatawag nila na garbage creators daw. Gusto kong mag-react pero kasi hindi siya hiwalay siya sa content na ginagawa natin sa YouTube kasi hindi naman tayo masyadong nagre-react talaga sa mga ganyan-ganyan. Pero sabi ko, why not? Gagawa ako ng isang video about it pero hindi ako magre-react at hahanapin yung mali sa kanila. Siguro tatalakayin natin yung aral na dapat nating matutunan sa mga nangyayari o sa mga ginagawa nila. Diba? Pag-uusapan kasi natin dito is yung content na tinatawag, kung paano gumawa ng content na maganda. Yung magkakamap ka ba from nothing to something, kasi mahirap talaga gawin yun. Lalo na kapag ikaw ay isang dedicated YouTuber ka talaga. Ang content, kahit anong content yan, is still a content. Kasi once na pinasok mo na yung pag-YouTube at tinawag ka na content creator, obligado ka nang gumawa ng content. Ginusto mo yan. Ako, ginusto ko to. So, wala akong choice kundi gumawa ng content at gumawa. Pero kung ikaw yung YouTuber na once a week nag-upload, magiging madali para sa'yo. Pero kung ikaw ay yung daily basis ang uploading mo, tulad ng ginagawa ko, at tulad ng ginagawa nila, sila one day off, si Biyahe with Ken, nagagawa rin halos yun na mag-daily, yun ang mahirap. Yun ang mahirap talaga. For example, tulad ko na puro travel at moto adventures yung ginagawa ko, isang challenge talaga ngayon ang gumawa ng content. Kasi wala ka dun sa mundong ginagalawan mo. O kung baga, yung comfort zone na alam ko na makakagawa ako ng magandang content pag bumabiyahe ako at pag nakasakay ako sa motor, confident ako. Alam ko sa sarili ko na makakagawa ako ng magandang content kasi aalis ako. Para sa mga nagbablog dyan na mahilig din sa travel, mahilig din na umaalis-alis ng bahay, isang challenge to na karamihan sa mga YouTubers ngayon na nagka-travel talaga is na-frustrate kasi nga medyo may struggle talaga kami sa paggawa ng content, lalo na nakakulong lang tayo dito sa bahay. Pero dahil nga since tinatawag tayo na content creators, doon magkakasubukan kung paano ka talaga mag-create ng something na dapat meron kang may upload sa YouTube mo. So hindi siya ganun kadali. Hindi pwedeng sabihin mo sa isang YouTuber na ang pangit ng content mo kasi pinag-iisipan talaga ng mga YouTubers yan. Pinaghihirapan yan. 'Di ba sabi ko kanina, content is still a content. Kahit anong klaseng upload yan, content pa rin yan kasi pinag-iisipan mo yan eh. Ikaw yung nag-iisip from scratch to something, i-shoot mo, tapos i-edit mo, saka mo i-upload. So merong effort doon sa content na ginawa nung isang YouTuber. So hindi ko pwede sabihin sa isang YouTuber na ang pangit ng content mo kasi pinaghirapan niya yun at ganun kahalaga para sa kanya yung content or yung ina-upload niya. Kasi binigay niya yung sarili niya dun eh. Siyempre, as a content creator, wala kang ibang pwedeng gawin kundi na sana maganda yung upload ko, na sana mapaganda ko to. So pinaghihirapan niya ng isang content creator bago niya i-upload sa YouTube. Kasi tayo may mga kanya-kanya naman tayong pananaw sa mga pinapanood natin sa YouTube. Meron tayong laya or karapatan na husgahan kung ano yung mga nakikita natin sa YouTube o sa mga vloggers. Pero para sa akin, meron kasing tatlong klaseng YouTubers. Ito yung mga YouTubers na gumagawa lang talaga for the views, for fame. Walang masama doon kasi kanya-kanya naman tayong trip eh. Yung isa naman is for self-satisfaction lang, na masaya lang siya talaga nag-upload ng mga videos niya na wala siyang pake kung may manood sa kanya o wala. Basta importante, masaya siya nang nag-upload at makita niyo yung sarili niya doon. Tinatawag na hobby lang talaga yung pag-YouTube niya. Yung pangatlo is yung mga YouTubers na naghahanap buhay, na ito yung source of income nila. Pero kung ako yung tatanungin niyo dun sa tatlo, andun ako sa naghahanap buhay plus merong self-satisfaction. Bilang isang YouTuber o bilang isang content creator, mga first timers, dapat responsible tayo dun sa mga videos na ina-upload natin sa mga channel natin. Tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi, di ba? You can't please everyone. Hindi lahat ng tao matutuwa dun sa upload mo. Lalo na dun sa mga tao na nawawalan agad ng pag-asa o maraming hindi natutuwa dun sa mga upload nila. Pero, di ba? Ganun talaga. May mga taong
natutuwa at hindi natutuwa sa ginagawa natin kasi nga 'di ba? Hindi naman tayo perpekto eh. Hindi natin kayang i-please ang lahat-lahat. May masasabi at may masasabi yung mga taong nanonood sa atin. Kasi kung ilalagay mo yung sarili mo dun sa taong nagsasabi sa'yo ng ganun ka rin naman. Ganun din naman tayo, di ba? Pag nanonood tayo ng TV, may nasasabi tayo na ganun sa tao, sa artista. Parang ganun lang yun. So, isa siyang normal na reaction ng isang tao sa nakikita niya. Ako talaga, aminado ako na ang dami kong kasablayan sa pag-vlog, sa mga sinasabi ko, sa mga jokes ko. Though, yung mga jokes ko na binibitawan dito sa bahay is normalan dito sa amin yun. Nagtatawanan kami. Yun yung biruan na nasasakay namin dito sa bahay na pag sinasama ko siya sa vlog is yung iba na-offend kung bakit ganun kami magbiruan, ganun ako magbitaw ng joke. In some ways, natututo ako. Pero ganun nga talaga, kailangan nating maging bukas yung loob natin sa mga taong nagsasabi ng ganun kasi para naman sa kakabuti natin yun. May mga bagay na dapat sinasama sa vlog at may mga bagay na kailangan ng i-edit at huwag nang isama. Kaya sabi ko nga, kailangan natin maging responsable sa mga videos na ina-upload natin. Punta tayo dun sa sa topic na ano daw ba yung reaction ko doon sa mga pranksters ngayon na nangyayari. Mainit ngayon sa YouTube yun eh. Hindi lang sa YouTube kasi kahit sa mga normal na tao, sa mga normal na mga mamamayan na hindi naman YouTubers, maingay siya. Pinanood ko yung mga videos at ako mismo, medyo ang mga pranks, mga first timers, noon pa ako nanonood ng mga pranks na ganyan. At bilang isang editor at gumagawa rin ng mga show sa TV, nalalaman ko rin kasi talaga kung yung prank is totoo or hindi. Pero hindi na dun. Yung ginagawa nila is still a content. Pero para sa akin, not a good one. Hindi siya magandang halimbawa para sa mga kabataan. Nadadamay yung mga ibang content creators na, alam mo yun, maayos namang gumawa. Kaya iniisip ngayon ng mga tao na parang, ganun lang pala gumawa ng content ang mga YouTube creators eh. Hindi siya magandang example. Unfair siya at nadadamay siya dun sa mga content creators na seryoso gumawa ng magagandang mga contents. Kasi damay-damay yun eh. Pag sinabing YouTuber, travel vlogs ka man, pranks at kung ano-ano pa, dun pa rin nagkikita-kita sa YouTuber ka. So parang nadadamay yung iba dahil nga dun sa ganung klaseng uploads. Bagot siguro, pero hindi rin eh. Hindi rin dahilan yun. Ako, ang goal ko pa rin bilang isang content creator is sana yung maka-inspire talaga ako. Na kahit hindi pa tayo daan-daan libo yung subscribers ni Boy First Time, okay lang yun. Kasi wala naman akong hinahabol talaga. Ang importante sa akin, meron akong self-satisfaction dito sa pag-YouTube ko. Ito yung hanap buhay ko. Okay naman, nabubuhay naman kami sa pag-YouTube. So, in time naman, yung may mga bagay na ganyan na hindi kailangan madaliin, darating at dadating yan. Kahit sabihin natin mabagal, ang importante, umaabante at umuusad tayo. Dadating at dadating yung panahon natin para dyan. Kaya dun sa mga content creators na alam ko nasisiraan ng loob, yun yung mga inaalala ko. Sila yung mga iniisip ko, lalo na yung mga kaibigan ko. Wala naman akong paki dyan sa mga malalaking mga YouTubers na yun na gumagawa ng prank na kung ano-ano na ng mga kabastos. Kayo ang magiging responsable dyan kung ano yung feedback ng mga tao. Ako, ina-encourage ko talaga kayo mga first timers na gawa tayo ng content na alam natin na may kapupulutan tayo, may moral lesson, yung meron tayong napupulot na magandang kwento, magbigay tayo ng inspirasyon sa mga nanonood sa atin. Iba pa rin yun eh. Iba pa rin yun, namumuhunan tayo sa ganun. Kaysa namumuhunan tayo sa mga kalokohang wala namang magandang na idudulot sa tao, diba? Doon tayo maggumawa ng pundasyon sa inspirasyon at magagandang kwento. Okay? Kaya sa mga YouTubers, huwag kayong masisiraan ng loob. Huwag tayong masisiraan ng loob sa mga ganun. Tuloy-tuloy lang natin yung ginagawa natin at ibigin natin yung the best natin sa paggawa ng content na i-upload natin. Sa mga lahat ng mga kaibigan ko na mga nagta-travel vlogs na hindi makaalis ngayon tulad ko, kapit lang tayo. Baka consider natin na ito yung panahon na talagang masusubukan kung hanggang saan tayo. 'Di ba? Going out of your comfort zone nga daw is a really big challenge talaga. Pero once na na-surpass natin to at natapos natin tong ECQ na to na tuloy-tuloy yung pag-upload natin, magiging confident na tayo sa sarili natin na may travel o wala, nakakapag-upload tayo at makakagawa tayo ng mga magagandang content. Diba?
content is still a content. Pinaghihirapan yan. Kaya bigay nyo na yung best niyo. Sana meron kayong natutunan. Itutuloy ko lang yung in-edit ko today. Mas inuna ko lang to. Ingingit kayo palagi. Life is good, mga first timers.